Pangalawang Samuel, Kapitulo 12. Ang mensahe ni Nathan para kay David. Isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lunsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ng mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakalong niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kinuha ng mayaman. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, dapat mamatay ang taong iyan. Kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ito ang ipinasasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambayanan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Juda. At mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Hiteyong si Uriah sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito, at ako'y itinakwil mo. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayanan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayanan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa. At sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim. Hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil sa nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pagkatapos nito'y umuwi na si Nathan. Namatay ang anak ni David. Tulad ng sinabi ni Yahweh, ang anak ni David sa asawa ni Uriah ay nagkasakit ng malubha. Nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno at sa lupa nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatandang pinuno sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi papakinggan ito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Nakita ni David na nagpupulungan ng mga alipin, kaya't naghinala siyang patay na ang bata. Patay na ba ang bata? Tanong niya. Patay na nga po kamahalan, sagot naman nila. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos, umuwi siya at humingi ng pagkain. Tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. Noong buhay pa ang bata, nag-ayuno kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, noong buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis sa pag-asa kong kahahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ng aking anak. Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay?
Balang araw susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin. Ipinanganak si Solomon. Inaliw ni David si Bathsheba at sinipingan muli. Muli itong nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Solomon ang ipinangalan ni David sa bata. Palibhas ay mahal ni Yahweh ang bata, isinugo niya si Propeta Nathan upang sabihing Jedidiah ang itawag sa bata, na ang ibig sabihin, mahal ni Yahweh. Ginapi ni David ang Raba. Samantala, pinagpatuloy ni Joab ang pagsalakay at handa na niyang pasukin ang Raba, ang pangunahing lungsod ng mga Amonita. Nagpadala siya ng mga sugo kay David upang ibalita na lumusob na siya sa Raba at naagaw ang ipunan ng tubig doon. Kaya kailangang pangunahan naman niya ang iba pang kawal sa pagpasok sa lungsod. Kapag hindi siya sumama, sabi ni Joab, ako ang sasalakay at akin ang karangalan. Pagkatanggap ng balita, inihanda ni David ang kanyang hukbo at nilusob ang Raba at nagtagumpay siya. Inalisan niya ng korona ang Diyos-Diyosang si Malkam at ipinutong ito sa kanyang ulo. May mahalagang bato ang koronang ginto at ang bigat nito'y 35 kilo. Marami rin siyang samsam na inilabas sa lungsod. Binihag niya ang mga mamamayan at pumili siya sa mga ito na mga kantero, panday at karpintero. At pinagawa niya ang mga adobe. Ganito ang ginawa ni David sa lahat ng lungsod ng mga Amonita bago sila nagbalik sa Jerusalem.